Mag-apply ka ba ng SSS salary loan or kukuha ka ng mga benefits katulad na lang ng sickness benefits, ngunit wala kang disbursement account? Good thing guys, nandito kayo sa video na to dahil sa video na to malalaman po ninyo kung paano po mag-apply ng disbursement account sa inyong SSS online. Kaya kung gusto po nyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo, kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Pero bago muna ang lahat, gusto ko lang po linawin sa inyo na hindi po ako nagtatrabaho ni alinmang government institute. Lahat po sinasabi ko po ay based lamang po sa experience ko at experience ng ibang tao. Ginawa ko po yung video to upang makatulong sa mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po doon po sa mag-a-apply pa lamang po ng mga salary loan o yung ilan naman ay close na po yung kanilang disbursement account at hindi na active. So sa video na to malalaman po ninyo kung paano at ano mga hindi dapat gawin at paano nga ba ma-approve yung disbursement account po ninyo. Sa pag-apply ng disbursement account po sa inyong My SSS online, siguraduhin guys na na-open nyo po yung My SSS po ninyo sa online. Pero kung hindi pa po kayo or wala pa po kayong account sa My SSS, gumawa po ako ng video na yan guys kung paano po gumawa or i-apply yung SSS number po ninyo to online para makita nyo din po yung mga contribution po ninyo doon sa may SSS po ninyo. At nakakatulong po ito guys para matracking po ninyo kung nabayaran ba ng inyong mga employer inyong SSS. Kasi sayang naman guys kung hindi natin or hindi tayo magiging aware sa ating mga contribution, sa atin din po yung balik in the future. Kaya siguraduhin nyo guys na ang inyong SSS account ay na-open po ninyo ngayon pa lang. Ulitin ko, kailangan po ay active po yung inyong SSS online. If ever naman guys ay hindi nyo na no-open yung SSS po ninyo, punta lang po kayo sa pinakamalapit na branch sa inyong lugar na may SSS branch, ay mag-file lang po kayo for update account para ma-update po yung inyong Gmail account at inyong contact number doon. Siguraduhin din po guys na lahat na information nyo po na ilalagay doon ay active po, lalong-lalo na po doon sa Gmail account po ninyo at yung contact number. Change nyo na lang din po kung kayo po ay nag-change address. Now guys, at meron na po kayong online account, pusin naman po tayo disbursement account na bawal po ninyong ilagay po doon. Yung disbursement account pala na sinasabi ko guys is yun po yung bank account na ililink nyo po sa may SSS. So ano nga ba yung mga hindi pwedeng ilink na account doon sa disbursement account po ninyo? Ang mga hindi pwede po guys is yung mga frozen account na closed account, or sakali guys na wala kayong account tapos ililink nyo po yung or ipapasok nyo po yung account ng ate ninyo o yung kuya ninyo, hindi din po na-approve ni SSS po yun dahil i-review po nila yung account na sinend nyo po doon. At I doubt na hindi po pwede na gamitin yung ibang account na hindi po nakapangalan sa inyo. So it should be na yung pangalan po ninyo same po doon sa bank account po ninyo. Kung ano yung pangalan ninyo sa contribution account ninyo ay dapat magkaparehas ng pangalan. Hindi din po na-approve yung joint account po. Ibig sabihin joint account yung dalawa po kayo doon sa iisang bank account. Hindi din po nila ina-approve yung incorrect bank account, kaya double check nyo po lagi. Yung isasend po ninyo na disbursement account, medyo matagal po yung approval. 3 to 5 banking days para ma-review po yung account ninyo. Holiday at Saturday, Sunday, hindi yun kasama guys. Hindi include yung Saturday, Sunday. Medyo matagal po, kaya make sure nyo po na i-send po ninyo doon, ay sure na double check nyo din po na tama po yung account number na ibibigay nyo po sa kanila. Pwede na po ninyo ding gawing disbursement account ang inyong GCash, kung may GCash kayo, Pay or Paymaya. Pero guys, tandaan na may limitation din po, or meron silang pinaka-maximum na amount maka-receive yung account po ninyo. Make sure guys na ang inyong e-wallet fully verified. Guys, proceed na po tayo kung paano nga po i-apply inyong disbursement account. So dito sa ating laptop, magkaparehas lang po pala yung function ng laptop, desktop, at ating cellphone guys. Magkakaiba nga lang yung sizes. Search lang po natin yung my.sss. Pwede nyo po siyang i-click may baba sa my description. Ilalagay ko lang po dyan yung site po na or portal po nila. Hanapin lang po natin yung my.sss portal. Dito guys ay mapupunta nga po tayo doon sa kanilang portal ng SSS. Ito po yung makikita ninyo kapag nakarating na po kayo doon sa kanilang website. Dito guys ilalagay nyo po yung user ID po ninyo. Auto-filled yan siya dahil nakalink po yung Google ko po dito. Kung sa case po ninyo ay wala pa po kayong account, hanapin nyo lang po yung no account yet sa may baba. Ito po yun. Ito po yan guys. I-click nyo lang po yan yung
create now kapag wala pa po kayong account. Means nang wala pa po kayong account, hindi nyo pa po siya na-open sa online account na may SSS. Pero kung sakali yung cases po ninyo ay kapag online na po kayo dati tapos hindi nyo na ma-open, so ibig sabihin yan guys, mag-forgot password lang po kayo. For example na nakalimutan nyo na pa, forgot password lang po kayo at magse-select lang po kayo kung member or employer po kayo. I-click po natin yung member. Dito guys, meron po siyang option. Kung alam nyo pa po yung multi-factor authentication po ninyo, kasama na po dyan yung SSS number po. Lagay nyo po yung SSS number po ninyo. Hingi po yan ng account details verification. Kung active pa po yung number ninyo guys ha. Kung active yung number ninyo at yung Gmail ninyo at alam nyo yung active, ito po yung pipiliin po ni multi-factor authentication. Tapos guys, hihingi po yan na verification code doon po sa Gmail at mobile number ninyo. I-activate nyo lang po yun kasi meron silang isasend na link. Tsaka kayo gagawa ng password. Hindi po siya active. Kung alam nyo po yung security question po na ginawa ninyo dati, click nyo lang yung security question po ninyo. Ilagay nyo pa rin yung SSS number po ninyo. Ilagay nyo na po yung account number po ninyo na details. Ayan po. Sa may baba niyan guys, yung sinelect po ninyo na security question, yun po yung magpa-pop up dito. Tapos kapag nasagutan po ninyo ng maayos, ito, next na po is magno-nominate po kayo. Password, then complete change password na po siya. Kung active po ang inyong SSS number, ito po yung makikita po ninyo. May one-time pin po, SSS na isasend po sa inyo. Ngayon, meron na po kayong SSS, user ID, at saka yung password ninyo at approve na po yun, magsa-sign in na po tayo. Kapag nag-sign in po kayo, hihingi pa po siya ng OTP PIN. Get mo lang yan guys, as ito yung lalabas. Hihingi po yan ng 6-digit na code. Ilalagay nyo lang po yung OTP dyan. Make sure guys na hindi nyo ipagbibigay yung OTP para hindi po ma-access yan. Dito ina-open na po natin yung My SSS po natin. Scroll nyo lang po yan. Pero meron lang siyang data collection, Data Privacy Act. So lahat ng information natin from full name, date of birth, home address, contact number, Pinalag po yan ni SSS, yung prevent unauthorized access. Kaya kan mapapansin po ninyo, humingi pa po sila ng OTP. I-agree nyo lang po yan. Siya na po yung makikita ninyo guys. Sa may bandang baba niyan, makikita nyo po yung contribution po ninyo. Dito po ay makikita nyo po yung contribution nyo. Napapansin po ninyo dito po sa ating contribution, meron po akong bakante na hindi nahulugan. Ang hulog pala natin sa SSS ay nakadepende po sa ating salary. Kung kayo bago pa lamang dito sa SSS, may mga iilan ay maliliit at may naman iilan ay malalaki. So nakadepende kasi yan sa mga sinasahod ninyo at yung rate po ninyo sa kumpanya. Dito guys, kung paano i-apply yung disbursement account, hanapin nyo lang po yung service na nasa taas. Click nyo lang po yan at makikita po kayong disbursement account. Click nyo lang po yung disbursement account. Ito guys ay nakalagay naman din dito yung details kung ano po yung mga hindi pwede. Hindi nyo po siyang basahin. Click nyo lang po yung I certified, kaproceed na lang po kayo. Yung procedure dito guys ay ilalagay nyo po yung disbursement details po ninyo. Ilalagay nyo po yung supporting documents po ninyo. I-review nyo po yan tapos i-enroll. Dito sa may baba, mamimili po kayo kung ano po yung meron kayo. Pag bank account po yung pinili po ninyo, may makikita po kayong selection ng mga bank kung alin po yung gamit po ninyo na bank account ngayon. Let's say for example, BPI, Bank of Philippine Islands. Hingi po yan ng account number, to confirm bank account number. Guys, take note guys, yung bank account number, hindi po yan yung card number. Iba yung bank account number sa bank card number. Sinabing bank account, iba po yan guys. Makikita nyo po yan sa deposit slip po ninyo kapag kayo po ay nag-open account po kay bangko. Meron siyang slip na deposit slip na nakalagay po doon yung bank account ninyo. Yung po yung bank account na to. Usually guys, number po niyan is 10 hanggang 12. Tapos i-confirm nyo lang po yan. Tas next. Ngayon kung wala pa po kayong bank account, naman po tayo ditong e-wallet. Ito guys, sa e-wallet guys, inaalaw po nila kapag kayo po ay mag-salary loan at calamity loan, inaalaw po nila na gamitin yung e-wallet ninyo. Pero make sure guys na yung e-wallet po ninyo ay kung ano po yung nakapangalan po
sa e-wallet, dapat same lang din po nakapangalan sa inyo. So, hindi siya pwedeng e-wallet ng magulang nyo or e-wallet ng ate nyo. Hindi po yan ina-approve ni SSS. Dito sa e-wallet guys, mamimili lang po kayo kung ano po yung mga e-wallet na meron kayo. Meron po siyang 6 na e-wallet. GCash guys, kung may GCash kayo, pwede din siya sa Maya. Kapag nakapili na po kayo, click nyo lang yan, tapos ilagay nyo lang po e-wallet number. Pag nalagay nyo na yung e-wallet number ninyo guys, i-next nyo lang po yan. Tapos dito guys, yung next na po niya is yung supporting documents po ng GCash po ninyo. Ganun din po yan sa bank guys ha. Kapag pinili nyo po yung bank, ganun din po siya. Hihingi din po siya ng mga mag-upload po kayo ng documents. So dito sa may documents guys, mamili lang po kayo e-wallet screenshot. Yung e-wallet po, yung ano po ninyo. So, dapat daw po hanggang 3 MB JPEG or PDF, pwede po. Basta maximum size of 3 MB. Screenshot po, dapat nakalagay po yung full name po ninyo. Tapos yung nasa baba is yung account number or yung number po ng GCash. May baba naman din po guys, ay ilalagay nyo naman po yung list of IDs. Meron po kayo. So, dito guys, mag-view nyo po kung ano po yung mga list IDs na ina-upload po nila. So far guys, kapag may UMID kayo, SSS ID at Philippine ID o yung tinatawag nila na PhilSci, pwede po yan. NBI clearance, pwede din po. Driver's license, postal ID card, voter's ID card, senior citizen ID card, PhilHealth insurance or PhilHealth ID, ina-approve po din yan nila. Police clearance, ina-approve din po. Solo parents ID, professional ID. Dito guys ay hindi na katulad dati na sobrang limited lang yung ID na ina-upload nila. Di nila medyo convenient na din. So, pag meron na po kayong ganito guys, picturean nyo lang po siya. So, ang pag-picture guys, dapat na-clear yung inyong number at yung pangalan nyo po. Dito naman po guys, kailangan mag-upload po kayo ng ganito guys. So, naka-selfie naman po yung tawag dito. Yung selfie picture guys, dapat sa may kanan ninyo ay hawak-hawak po ninyo yung ID number. Gilid naman is yung hawak-hawak ninyo yung card. Bank account po yung pinili po ninyo. Hawak-hawak nyo po yung card together po ng slip sa may baba. So, ibig sabihin, ito yung card. Tapos, ilalagay nyo po yung slip sa may baba na dapat hindi natatakpan yung pangalan nyo at yung bank account number ninyo. Question, yan. Paano naman po yung screenshot? Or paano naman sa e-wallet? Wala naman po kaming card sa e-wallet. So, pwede po yung cellphone po ninyo, i-selfie po ninyo together po ng inyong ID. Ngayon, pag hindi pa rin okay, try nyo po mag-selfie lang gamit ng ID po ninyo. Kasi meron naman siya dito sa may taas na bank account screenshot. Yun po yung gawin nyo guys. If ever hindi po mag-approve at ginawa nyo naman po, usually, kaka-problem yan doon sa rename. Bago kayo mag-submit ng documents guys, make sure guys na yung name po ninyo na i-upload guys, kailangan naka-rename siya. Tulad niyan, nag-picture po kayo tas image lang. Diyan po minsan hindi ina-approve ni SSS. Kasi po, yung name, image 1116, hindi po siya ina-approve. So, ang kailangan nyo pong gawin bago nyo po i-submit yan, kailangan nyo po i-rename. Bago nyo po siya i-upload. Kung nandito na po kayo, tapos i-upload nyo na po siya. Punta lang kayo sa documents. Ayan, hanapin nyo na yung mas SSS ID. Saka nyo po siya i-upload. Same lang din po yan dun sa may cellphone ninyo. Kung cellphone yung gamit po ninyo, hanapin nyo lang yung rename. Sa may bandang gilid po yun. Long dot ata yun. Tapos, i-rename nyo lang po. Upload nyo na po guys, lahat. Review nyo lang po yun. Enroll. If ever guys na nagkaroon kayo na experience po, submit kayo, hindi nyo ma-enter or hindi nyo ma-submit. Sabi, nandito na kayo, na-send nyo naman, na okay naman. Nalagay nyo naman yung tapos hindi nyo ma-submit. I-refresh nyo lang po siya. So, ibig sabihin ng refresh guys, mag-log out po uli kayo, tapos mag-log in po uli kayo. Tapos, pag login po ninyo, bilisan nyo lang po yun procedure. Based sa experience ko guys, pag matagal ka na naka-open sa SSS, tapos magsasubmit ka ng application, hindi na si-send at hindi na a-approve agad. Parang
nag-i-invalid, ganun. Pero kapag binilisan mo yung transaction dito, nasasubmit agad. Click ako ng click ng next, hindi nagpupusid. Yung pala guys, kailangan mo lang siyang i-refresh. Kapag nakapag-send na po kayo ng disbursement account, yun guys, mag-wait lang kayo ng 3 to 5 days, working days yun guys. Tapos, magkakaroon kayo ng notification. It's either dito sa inyong Gmail account. Disbursement enrollment status guys, makikita nyo po doon kung in-approve na or hindi. Makikita nyo din po yan sa may Gmail account po ninyo. Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panonood ng mga informative video na kagaya nito. This is Yanch and see you to my next video. Bye bye.